Basahin po natin ang mga kongresman na mula sa Mindanao na pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ito yung mga kongresista na pumirma laban sa impeachment kay VP Sara Duterte. Post ito ng DSMY 90.9 Cotabato. Basahin po natin mga idol kung sino-sino yung mga kongresman na pumirma po para sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ang post dito ay nakalagay, "Look, mga kongresista mula sa Mindanao na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Number 1, Manuel Jose Dalipe, 2nd District, Zamboanga City. Number 2, Jordin Jesus Romualdo, Loni District, Camiguin. Number 3, Yasser Balindong, 2nd District, Lanao del Sur. Number 4, Zia Alonto Adyong, 1st District, Lanao del Sur. Number 5, Ace Barbers, 2nd District, Surigao del Norte. Number 6, Welter Palma, 2nd District, Zamboanga, Sibugay. Number 7, Peter Miguel, 2nd District, South Cotabato. Number 8, Muhammad Paglas, Maguindanao del Sur. Number 9, Romeo is Momo, 1st District, Surigao del Sur. Number 10, Celso Regencia, Lone District, Iligan City. Number 11, Francisco C. Matugas Disikan, 1st District, Surigao del Norte. Halos lahat yata na taga Surigao. Number 12, Alan Islio, Lone District, Dinagat Island. Number 13, Steve Solon, Sarangani Province. Number 14, Roberto Oy Jr., 1st District, Zamboanga del Norte. Number 15, Alfilito Bascog, 1st District, Zamboanga del Sur. Number 16, Christian Onavia, 1st District, Misamis Oriental. Misamis Oriental to. Number 7, Lordan Swan, 1st District, Cagayan de Oro City. Talaga lang . Number 18, Evgeny Imano, 2nd District, Misamis Oriental. Kayo na pong bahala magbasa, hirap basahin yung pangalan. 19, Joselito Sakdalan, 1st District, Cotabato Province. Number 20, Jose Aquino, 1st District, Agusan del Norte. Number 21, Muner Abison, 2nd District, Sulu. Number 22, John Tracy Cagas, Davao del Sur. Number 23, Dimple Mastura, Maguindanao del Norte with Cotabato City. 24, Johnny Pimentel, 2nd District, Surigao del Sur. Halos lahat ng Surigao talagang pumirma. Number 25, Edward Plaza, 2nd District, Agusan del Sur. 26, Jason Almonte, 1st District, Misamis Occidental. Number 27, Glona Labad-Labad. Labad-Labad 2nd District, Zamboanga del Norte. Labad jod. 28, Divina Grace Yu, 1st District, Zamboanga del Sur. Number 29, City Amina Dimapuro, 2nd District, Lanao del Norte. 2nd District, Lanao del Norte. Number 30, Adrian Amatong, 3rd District, Zamboanga del Norte. 31, Samertan, 1st District, Sulu. 32, Maria Alana Samantha T. Santos, 3rd District, Cotabato. 33, Lorito Atsaron, Loni District, General Santos City. Number 34, Jose Manuel Alba, 1st District, Bukidnon. Ayan po mga idol, ang pumirma na mga congressman mula Mindanao para sa impeachment laban kay VP Sara Duterte.
So yun po lahat ang mga kongresista na pumirma para sa impeachment kay VP Sara Duterte. Sila po lahat mga idol ay taga Mindanao, yung mga binabasa ko. Yung si Barbers, expected na po yan na pipirma. Si Adyong, expected na rin po na pipirma yun. Kasi sa hearing pa lang, nakikita naman po natin na gustong-gusto nila ma-impeach si VP Sara Duterte. Pero ang nangungunang pumirma mga idol sa lahat ng mga kongresista ay si Sandro Marcos. Siguro, pinauna nilang pumirma para kapag nakita ng mga kongresista yun na pumirma ang anak ng Pangulo, sigurado mga idol maraming pipirma dahil nangunguna yung anak ng Pangulo si Sandro Marcos Kaya mas lalong dumami ang pumirma. Alam lang po natin ngayon kung sinong administrasyon talagang mas pabor sa kanila talaga yon. Hindi po sinunod ni Sandro Marcos ang sinabi ng presidente na huwag na i-impeach dahil wala pong kabuluhan yung impeachment na yan. Wala pong mapapala ang taong bayan dyan. Pero mismong anak niya ang nangungunang pumirma sa impeachment. O baka naman, yung sinabi ni presidente ay budol lamang. Kagaya ng 20 kilo ang bigas. Baka budol lang din yung sinabi niya. Sinabi lang para hugas kamay. Yun pala, nakaplano na rin. Dahil mismong anak niya ang pinakauna o number 1 pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte para ma-endorse doon sa Senado. Grabe mga idol. Pero pinakamalungkot ito mga idol, kapwa mo taga Mindanao, ipinagkakalulong ka. Hindi ka sinusuportahan. So ibig sabihin mga idol, naniwala sila na corrupt si VP Sara Duterte. Grabe mga idol, biruin mo. Pero tingin ko mga idol dahil pumirma yan sila, malamang may biyaya. May biyaya mga idol. Siguro sa dami na yan mga idol na pumirma na taga Mindanao na kongresista, marami dyan siguro kakilala ni VP Sara Duterte lalo na nung panahong eleksyon. May mga kamay dyan na itinaas ni VP Sara Duterte para matulungan sa eleksyon. Pero anong ginawa? Wala. Trinidor si VP Sara Duterte. Ginagamit lang. Lalo na si Tamba na yan. Nagamit lang. Tinulungan ni VP Sara yan. Wala. Si Risa Ontiveros, tinulungan din niya noon yan. Dahil hindi manalo-nalo sa senador yan noon Kaya humingi ng tulong kay VP Sara Duterte. Ngayon, nasa Senado na. Anong ginawa? Iniisip ang mga pansariling interes. Pero si Sandro Marcos talaga mga idol, nangunguna sa pirma. Samantala, yung tatay niya nagsalita noon na walang mapapala o makinabang ang mga taong bayan dyan sa impeachment. Pero anak niya, nangunguna pumirma, budol na naman mga idol. Budol na naman. Grabe. Nasunod yan, magsalita ang Pangulo, malamangan wala na talagang maniniwala. Dahil mismong anak niya ay hindi po naniwala sa kanya o hindi po sumunod sa opinion niya, mga idol. Hindi sinunod. Biruin mo, pati anak mo, hindi ka na nirespeto mga idol, diba? Yun ang sabi sa isang istasyon ng TV na hindi nirespeto ng anak yung sinabi o opinion ng magulang. Magulang mo, presidente, congressman ka, nagsalita yung ama mo, nagbigay ng opinion na wala mangyayari sa impeachment na yan. Hindi makikinabang ang taong bayan. Pero anak mo na kongresista, pumirma at siya pang pinaka number 1 o nangungunang pumirma sa listahan mga idol. Ngayon, paano maniniwala ang taong bayan dyan kapag nagsasalita ulit ang Pangulo? Dahil mismo anak niya, yung opinion niya, hindi po sinunod at hindi po nirespeto. O diba mga idol, tayo pa kaya mga taong bayan? Nagkalamat na nga yung sinabi niyang gawin niyang 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Tapos ngayon, dinagdagan na naman na ayaw ng impeachment, budol na naman dahil ang anak niya mismo ang pinakaunang pumirma, si Sandro Marcos. Grabe mga idol. Grabe. Tapos, lahat ng tulpo, pumirma din mga idol. Asawa ni Rafi Tulfo,
anak ni Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo pumirma mga idol. Pero ang pinakamaswerte na Tulfo sa lahat mga idol ay ito si Erwin Tulfo mga idol. Napakaswerte mga idol. Biruin mo mga idol, hindi tumakbo yan sa politika mga idol. Hindi yan binuto ng taong bayan. Kahit isa niyan walang bumoto. Pero naging kongresista. Napakaswerte. Palakpakan tayo mga idol. Sinuwerte mga idol, biruin mo. Naging kongresista ka. Hindi ka binuto ng taong bayan. Kahit isang Pilipino, hindi ka binuto dahil hindi ka naman tumakbo. Pero, naging kongresista. Biruin mo naman. Grabe sinuwerte. Ngayon, pumirma para sa impeachment o para matanggal si VP Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Samantala, siya hindi binuto ng tao dahil hindi naman tumakbo. Si VP Sara binuto ng 32 million katao. Gusto pa nilang matanggal yung binuto ng 32 million katao sa taong hindi naman binuto ng tao dahil hindi naman tumakbo. Sa DSWD nga, hindi siya na-appoint dahil wala eh. Tapos ngayon, naging kongresista, di ba? Grabe mga idol. Swerte, palakpakan tayo. Congrats, Sir Erwin Tulfo. Grabe. Akala ko dati, mga yung tulong-tulong ba sa TV, yung pala, may mga balak din pala na magiging politician eh. Parang nagamit lang yata yung programa nila para makilala sila ng taong bayan. Ako, grabe, believe ko yan eh. Lalo na kay Idol Raffy Tulfo. Believe na believe ako dyan mga idol. Totoo mga idol, sobrang believe ako dyan. Pero ngayon, wala na mga idol. Hindi na ako humanga sa mga yan. Dahil sa mga usaping korupsyon ngayon, nangyari sa ating bansa, tahimik lang, walang sinasabi. Walang komento. Ang naririnig ko ng komento dyan, to si Erwin Tulfo. Nung inimbestigahan si VP Sara Duterte na hindi nag-oath. Ang sabi ni Erwin Tulfo, impeachable daw yung hindi pag-oath ni VP Sara Duterte. Doon pa lang mga idol eh. Halata na mga idol eh. Halata na nagsisip-sip sa administrasyon mga idol. Ayan, nakaupo bilang kongresista. Hindi naman binuto ng tao. Di ba? Sino bumoto kay Erwin Tulfo? Di ba wala? Parang bumoto na hindi naman tumakbo yan. Kung tumakbo yan, malamang din siguro baka manalo pero naging kongresista sa ngayon, walang bumoto na tao. Dahil sa DSWD nga siya ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaso hindi inappoint eh. O di ba? Kaya naalis sa pagka-DSWD. Ngayon, naging kongresista. Tapos pumirma ngayon sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya nung sila ni Richard Gomez yan eh. Talagang pahiya sa kay Richard Gomez eh. Sabi mga idol no, ibinuto ng taong bayan ng 32 million. Gusto lang mapaalis ng mailang tao lang sa gobyerno mga idol no. Grabe. Sa kayong taga Mindanao mga idol ng mga kongresista. Wala mga idol. Grabe. Pero nung panahon siguro ni Pangulong Rodrigo Duterte, grabe mga salita siguro bitaw niyan mga idol na bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mga balimbing mga idol no. Bagay, kung saan po talaga yung maraming biyaya, doon talaga. Ganun talaga yun. Saan maraming biyaya, doon yan sila. Wala na mangyari mga idol. Hayaan lang mga idol. Hindi magtatagumpay po talaga ang mga kasinungalingan sa katotohanan mga idol. Hindi po pinapayagan ng Panginoon yan o pinahintulutan ng Panginoon na mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan mga idol. Masaya sila ngayon mga idol. Nagpalakpakan sila mga idol nung pagkatapos ng botohan nila nung in-announce na. Palakpakan mga idol. Lalo na si Castro. At saka yung si Ngiwi. Si Tabingi. Palakpakan sila mga idol. Masaya sila ngayon. Pero tandaan nyo, hindi pa tapos po ang laban. Nandyan pa si VP Sara Duterte. Dadaan pa po sa Senado. Kaya abang-abang na mo tayo mga idol. Tandaan nyo. Pag nagkataon maging presidente si VP Sara Duterte, sinasabi ko sa inyo, malamang dyan magtatago na sa lungga mga idol. So yun lang mga idol.
Binanggit ko lang yung mga congressman na mula Mindanao na pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. At ang nangungunang pumirma sa lahat lang ng kongresta ay si Sandro Marcos. Siya po, mga idol, ang nangunguna. Kinontra po niya yung opinyon ng kanyang ama na presidente. Lahat ng tulpo, pumirma din po, mga idol. Tungtuwa si Gustrianis ngayon, mga idol. Tungtuwa si Dilima at saka si Hontiveros. Tungtuwa, mga idol. So ilang mga idol, ingat po kayo. Solid po tayo, mga idol.